Kamusta sa inyong lahat? Ako si Dr. Miguel Santos. At ngayong araw, tatalakayin natin ang paksang ang 5 karaniwang medical test na maaaring magdulot ng panganib ng stroke, lalo na para sa mga senior. Bawat taon, milyon-milyong senior citizen ang sumasailalim sa mga regular na check-up sa pag-aakalang ginagawa nila ang tamang bagay. Ngunit paano kung sabihin ko sa inyo na ang ilan sa mga mismong pagsusuring ito ay maaaring magpataas ng panganib ng stroke sa isang iglap? Mukhang mahirap paniwalaan, hindi ba? Nagtitiwala ka sa iyong doktor, sinusunod mo ang bawat rekomendasyon, ngunit nakatago sa maliliit na detalye ng modernong medisina ang mga tahimik na panganib na walang nagbababala sa iyo. Hindi ang balita. Hindi ang mga brochure sa iyong klinika. At minsan, kahit ang iyong doktor, isipin mo na lumabas ka mula sa iyong taunang check-up na iniisip na maayos ang lahat. Ngunit makalipas ang ilang araw ay makaranas ka ng pagkahilo, malabong paningin o mas malala pa at maiiwan kang nagtataka. Ano ang nangyari? Narito ang katotohanan. Ang ilang mga diagnostic test, lalo na kapag masyadong madalas gawin o sa ilalim ng ilang kondisyong pangkalusugan, ay maaring tahimik na mag-trigger ng biglaang pagtaas ng presyon ng dugo, makagambala sa daloy ng dugo, at magsimula pa ng isang chain reaction na maaring mauwi sa isang stroke. Ngunit huwag mag-alala. Hindi layunin ng video na ito na takutin ka. Narito ito upang bigyan ka ng impormasyon para makapagtanong ka ng mas mahusay na mga katanungan, para maprotektahan mo ang iyong sarili at ang iyong mga mahal sa buhay. Dahil pagkatapos ng edad na 60, hindi lang ito tungkol sa maagang pagtuklas ng mga problema. Tungkol din ito sa pag-iwas sa mga problemang maaari nating aksidenteng maidulot. Sa susunod na ilang minuto, ibubunyag natin ang 5 pinakakaraniwang medical test na maaaring may dalang nakatagong panganib ng stroke, lalo na para sa mga senior. At higit sa lahat, matututunan mo kung paano mo eksaktong mapoprotektahan ang iyong sarili bago ang iyong susunod na appointment. Kung ikaw ay higit sa 60, mag-drop ng 1 sa mga komento. Kung hindi, mag-drop ng 0 at siguraduhing mag-subscribe sa Health 365 kung saan ibinubunyag namin ang hindi sasabihin sa iyo ng iba. Ngayon, pag-usapan natin ang unang test na dapat mong pag-isipang mabuti. Kung naranasan mo na ang isang CT scan na may contrast, marahil ay natatandaan mo ang mainit at namumulang pakiramdam na kumakalat sa iyong katawan. Iyan ang contrast dye na ginagawa ang trabaho nito. Tinutulungan ang iyong doktor na makita ng mas malinaw ang iyong mga daluyan ng dugo, organo, at tissue. Mukhang nakakatulong, hindi ba? Ngunit narito ang hindi sinasabi sa maraming senior. Ang maliit na ineksyon na iyon ay maaring gumawa ng higit pa sa pagpapahusay ng mga imahe. Maaari itong tahimik na magbigay ng stress sa iyong cardiovascular system, lalo na kung ikaw ay higit sa 60 at mayroon ng mataas na presyon ng dugo, problema sa puso, o issue sa bato. Para sa ilang tao, ang contrast dye ay nagtitrigger ng isang vasovagal reaction, isang biglaang pagbaba ng heart rate at presyon ng dugo. Ito ay maaaring humantong sa pagkahilo, pagduduwal, pagkahimatay, o kahit panandali ang pagkawala ng malay. Ngunit sa ibang mga kaso, ang kabaligtaran ang nangyayari. Biglang tumataas ang presyon ng dugo at ang mga marupok na daluyan ng dugo ay maaaring sumikip o mag-spasm. Kapag nangyari iyon, ang panganib ng isang stroke o cardiac event ay tahimik na pumapasok. Isang pag-aaral sa Journal of Vascular and Interventional Radiology ang natuklasan na ang mga matatandang sumailalim sa contrast-enhanced CT scan
ay may mas mataas na rate ng mga complications sa vascular sa loob ng 72 oras. Lalo na ang mga may kasaysayan ng hypertension, cardiovascular disease, o problema sa bato, sa madaling salita. Kung mas mahina ang iyong sistema, mas nagiging mapanganib ang contrast dye na iyon. Hayaan ninyong ibahagi ko ang isang tunay na kaso. Isang 81 taong gulang na lalaki ang sumailalim sa isang routine abdominal CT scan matapos magkaroon ng kaunting discomfort sa tiyan. Normal ang resulta ng scan at pinauwi siya na maayos ang pakiramdam, ngunit makalipas ang 2 araw, dumanas siya ng minor stroke. Ang posibleng sanhi, maaaring pansamantalang itinaas ng contrast injection ang kanyang presyo ng dugo na nagdulot ng pamumuo ng dugo at pagharang sa daloy ng dugo sa isang bahagi ng kanyang utak. Hindi ito nangangahulugan na masama ang mga CT scan na may contrast. Malayo roon, maaari nilang matukoy ang mga cancer, pamumuo ng dugo, aneurysm, mga bagay na maaaring magligtas ng iyong buhay. Ngunit ang mahalagang punto ay ito. Ang mga scan na ito ay dapat gamitin ng matalino. Hindi lang basta ini-order bilang bahagi ng isang routine check-up just in case. Kaya, ano ang maaari mong gawin upang protektahan ang iyong sarili? Bago pumayag sa isang CT scan na may contrast, tanungin ang iyong doktor, mahalaga ba ang scan na ito o mayroon bang mas ligtas na opsyon para sa isang taong kaedad at may condition ko? Ibahagi ang iyong kumpletong kasaysayan, lalo na kung mayroon kang mataas na presyo ng dugo, sakit sa bato, kondisyon sa puso, mga nakaraang reaksyon sa contrast dye o mga gamot. At laging itanong, maaari ba nating gawin ito ng walang contrast? Minsan, ang isang non-contrast CT o isang ultrasound ay maaaring magbigay ng sapat na detalye ng walang dagdag na panganib. Susunod, isang karaniwang screening na ginagawa ng maraming senior kahit na maayos ang kanilang pakiramdam na maaaring hindi kasing inosente tulad ng inaakala. Ngayon, pag-usapan natin ang stress test na tinatawag ding exercise stress test. Sa papel, mukhang isang matalinong hakbang. Magsuot ng heart monitor, maglakad sa isang treadmill, at tingnan kung paano gumagana ang iyong puso sa ilalim ng pressure. Ngunit kung ikaw ay higit sa 60, lalo na kung may mataas na presyo ng dugo o kondisyon sa puso, ang simpleng pagsusuring ito ay maaaring maging mapanganib. Narito kung bakit. Sa panahon ng pagsusuri, pinapalalakad ka o kahit pinapatakbo sa isang treadmill habang mahigpit na sinusubaybayan ang iyong puso. Ngunit habang bumibilis, tumataas ang iyong heart rate, tumataas ang iyong presyo ng dugo, at ang iyong cardiovascular system ay biglang nasa ilalim ng matinding strain. Para sa isang malusog na 30 taong gulang, maaaring hindi ito problema, ngunit para sa mga senior, lalo na sa mga may pre-existing conditions, para itong nagsisindi ng apoy malapit sa tuyong damo, na posibleng mag-trigger ng malubhang komplikasyon. Ilan sa mga mapanganib na pagtaas ng presyo ng dugo, biglaang arrhythmias, irregular heartbeats, at sa mga bihirang ngunit totoong kaso, maliliit na punit sa mga marupok na daluyan ng dugo, lalo na sa utak. Isang pag-aaral noong 2020 sa American Journal of Cardiology ang sumuri sa mahigit 1,300 pasyente na may edad na higit sa 65 na sumailalim sa treadmill stress tests. Ang mga resulta, halos 7% ang nakaranas ng masamang pangyayari sa panahon ng pagsusuri, kabilang ang biglaang pagtaas ng presyo ng dugo at abnormal na ritmo ng puso.
At ang pinakaapektadong grupo ang mga mayroon ng vascular issues. At hindi lang ito teorya, ito ay totoong buhay. Isa sa aming mga subscriber, si Margaret mula sa Ohio, ay nagbahagi ng kanyang kwento. Siya ay 74 at matagal nang may mataas na presyo ng dugo. Inirekomenda ng kanyang doktor ang isang stress test para lang mag-check-in. Sa kalagitnaan ng treadmill portion, nagsimula siyang makaramdam ng pagkahilo at paninikip ng dibdib. Agad nilang itinigil ang pagsusuri, ngunit kinabukasan dumanas siya ng minor stroke. Naniniwala ang mga doktor na ang biglaang pagtaas ng kanyang presyo ng dugo sa panahon ng pagsusuri ay pumutok sa isang maliit na daluyan sa kanyang utak. Para maging malinaw, hindi direktang sanhi ng stroke ang pagsusuri, ngunit nagdulot ito ng stress sa isang mahina ng sistema at iyon ang nagpatiklop sa situation. Kaya, ano ang tunay na aral? Kausapin ang iyong doktor. Magtanong, mayroon bang mas ligtas na paraan upang suriin ang aking puso? Sa maraming kaso, ang isang nuclear stress test na gumagamit ng gamot upang gayahin ang ehersisyo o isang resting echocardiogram ay maaaring mas ligtas na mga pagpipilian para sa mga senior. At kung kasalukuyan kang hindi nakakaranas ng mga sintomas tulad ng pananakit ng dibdib, igsi ng paghinga o pagkapagod, itanong kung talagang kailangan ba ang pagsusuri sa ngayon o kung maaari itong ipagpaliban. Susunod, tatalakayin natin ang isa pang routine test na tila hindi nakakapinsala, ngunit maaaring may kasamang mga nakatagong panganib kung hindi ka maingat. Pag-usapan naman natin ngayon ang isang bagay na naging napakakaraniwan na, lalo na pagkatapos ng edad na 60, ang endoscopy. Maging ito man ay para suriin ang iyong lalamunan, iyong tiyan, o kahit ang iyong kolon. Madalas itong inirerekomenda ng mga doktor para lang makasiguro at minsan may katuturan iyon. Ngunit narito ang hindi sinasabi sa iyo ng sinuman. Kung hindi mo talaga ito kailangan at lalo na kung may kasamang sedation, maaari itong magdulot ng higit na pinsala kaysa sa kabutihan. Para sa mga nagsisimula, karamihan sa mga taong higit sa 60 ay umiinom ng algun uri ng gamot. Ang mga pampalabnaw ng dugo tulad ng warfarin, aspirin o Plavix ay napakakaraniwan. At kapag ikaw ay nasa ilalim ng sedation para sa isang endoscopy, natural na nagbabago ang iyong presyo ng dugo at sirkulasyon. Isama mo pa iyan sa mga gamot na nakakaapekto sa kakayahan ng iyong dugo na mamuo at bigla nahaharap ka sa mas mataas na panganib para sa internal bleeding o mas malala pa, mga problema sa sirkulasyon sa utak na maaaring mag-trigger ng isang silent stroke. Noong 2021, isang malawakang pagsusuri na inilathala sa journal na Gastrointestinal Endoscopy ang natuklasan na sa mga pasyenteng higit sa 65 na sumailalim sa mga sedated endoscopy procedure. Nagkaroon ng malaking pagtaas sa mga transient ischemic attacks, TIAs, na kilala rin bilang mga mini-stroke sa loob ng sumunod na 72 oras. Hindi ito mga malalaking stroke, ngunit mga babala ito na may nangyaring mali sa daloy ng dugo sa utak. Isang kaso na tumatak sa akin ay mula sa isang 76 taong gulang na babae na nagkaroon ng routine colonoscopy na may sedation. Wala siyang sintomas bago pumasok, ngunit makalipas ang 2 araw. Nagsimula siyang mabulol sa pagsasalita at nawalan ng koordinasyon. Kinumpirma ng ER na dumanas siya ng mild stroke. Naniniwala ang mga doktor na ang pagbaba ng presyo ng dugo sa panahon ng sedation, kasama ang kanyang araw-araw na pag-inom ng aspirin, ay maaaring lumikha ng tamang kondisyon
para maglakbay ang isang namuong dugo. Kahit na mababa ang panganib ng mismong procedure, ang kombinasyon ng sedasyon, edad, at mga gamot ay maaaring lumikha ng isang perpektong bagyo. Ngayon, hindi ito nangangahulugan na dapat mong iwasan ang lahat ng endoscopy. Ngunit nangangahulugan ito na huwag kang pumayag sa isa maliban kung malinaw na maipaliwanag ng iyong doktor kung bakit mo ito kailangan sa ngayon. Kung ginagawa mo lang ito dahil ilang taon na ang nakalipas. Itanong kung may mas ligtas na paraan upang subaybayan ang iyong kondisyon, lalo na kung wala kang mga sintomas. Laging ipaalala sa iyong doktor ang anumang gamot na iyong iniinom. Tanungin sila, kailangan ko bang itigil ang aking pampalabnaw ng dugo bago ito? Ano ang mga panganib ng sedation para sa isang katulad ko? At kung hindi ka komportable sa sedation, itanong kung maaring gawin ang procedure nang wala ito o may mas magaan na mga opsyon. Susunod, pag-uusapan natin ang isa pang pagsusuri na madalas hindi napapansin, ngunit may kinalaman ito sa isang bagay na marami sa atin ay hindi man lang iniisip ang mga bato. Ang mga MRI ay makapangyarihang kasangkapan. Tinutulungan nila ang mga doktor na makita ang loob ng iyong katawan, matukoy ang mga maagang senyales ng problema, at kung minsan ay maiwasan ang mga hindi kinakailangang operasyon. Ngunit kapag idinagdag ang isang contrast dye, karaniwan para makakuha ng mas malinaw na mga imahe, doon kailangan ng pag-iingat, lalo na para sa mga matatanda at lalo na para sa mga may kahit bahagyang problema sa bato. Ang contrast dye na ginagamit sa mga MRI ay madalas naglalaman ng gadolinium, isang heavy metal. Hindi ito nananatili sa katawan. Ito ay dapat na ilabas ng iyong mga bato. Ngunit narito ang problema. Pagkatapos ng edad 60, natural na bumabagal ang paggana ng bato. At kung meron ka ng chronic kidney disease o nabawasang paggana na hindi pa natutukoy, maaaring hindi mailabas ng iyong katawan ang gadolinium ng epektibo. Sa paglipas ng panahon, maaaring manatili ang maliliit na halaga. Ang pananatiling iyon ay maaaring mapanganib. Ang pananatili ng gadolinium ay iniugnay sa isang bihirang, ngunit seryosong kondisyon na tinatawag na nephrogenic systemic fibrosis, NSF, na nagdudulot ng pagtigas at pagkapal ng balat at connective tissues. Sa pinakamasamang kaso, maaari nitong limitahan ang paggalaw, paghinga, at maging sanhi ng mga complications sa organ. Ngunit narito ang bahaging hindi naririnig ng karamihan. Ang nananatiling gadolinium ay natagpuan din sa tissue ng utak at naniniwala ang ilang mananaliksik na maaari itong magdulot ng mga banayad na sintomas sa nerbiyos tulad ng pagkalito, pagkahilo, at disorientation, particular sa mga taong may panganib na sa mga issue sa circulation. Isang pag-aaral na inilathala sa radiology noong 2019 ang sumubaybay sa mahigit 2,000 pasyente na may edad na higit sa 65 na nakatanggap ng contrast-enhanced MRIs. Sa loob ng isang linggo pagkatapos ng procedure, halos 5% ang nag-ulat ng mga sintomas na parang stroke, sakit ng ulo, malabong paningin, problema sa balanse. Hindi ito mga ganap na stroke, ngunit mga babala ito. Karamihan sa mga pasyenteng ito ay mayroon ding mga underlying na issue sa bato. Natukoy man o hindi, si Harold, isang 79 taong gulang na veterano mula sa Arizona, ay nagpa-MRI matapos magdusa sa paulit-ulit na pananakit ng likod. Iniutos ng kanyang doktor na may contrast para lang maging masusi. Hindi alam ni Harold na mahina na pala ang kanyang mga bato. 2 araw pagkatapos ng scan, nakaramdam siya ng pagkahilo, panghihina,
at pagkalito sa isipan, mga sintomas na nagtagal ng halos 1 linggo. Hanggang sa nagpatakbo ng mga lab test ang kanyang primary care doctor na natuklasan nilang mayroon siyang stage 3 kidney disease. Walang nagbabala sa akin. Sabi niya sa amin, kung nalaman ko lang. Mas marami sana akong itinanong. Kaya narito ang maaari mong gawin. Kung inirekomenda ng iyong doktor ang isang contrast MRI, itanong, maaari ba nating gawin ito ng walang contrast? Madalas, ang sagot ay oo. Kung talagang kailangan ang contrast, humiling muna ng kidney function test. Ito ay isang simpleng blood test na tinatawag na GFR. At maaari itong magbigay sa iyong doktor at sa iyo ng kapayapaan ng isip. Gayon din. Ipaalam sa kanila kung naranasan mo na ang mga kakaibang reaction sa mga imaging test sa nakaraan. Tandaan, hindi ang MRI mismo ang problema. Ito ay ang dagdag na chemical na maaaring hindi kayanin ng iyong katawan. Sa tamang pag-iingat, maaari mo pa ring makuha ang mga sagot na kailangan mo nang hindi inilalagay sa panganib ang iyong utak o mga bato. Susunod, ibaling natin ang ating atensyon sa isang pagsusuri na tila hindi nakakapinsala. Kahit na matalinong gawin ng regular, ngunit maaaring nagtutulak sa mga matatanda patungo sa mga mapanganib na operasyon na hindi naman nila kailangan. Ang routine carotid artery ultrasound. Ito ay non-invasive, tumatagal lamang ng ilang minuto at hindi nangangailangan ng anumang karayom, tina o mga makinang maingay. Mukhang perpektong preventive test, tama. Ngunit narito ang hindi alam ng karamihan sa mga taong higit sa 60. Kung wala kang mga sintomas at ini-order lang ng iyong doktor ang scan na ito para mag-check, ang simpleng pagsusuring ito ay maaaring magdala sa iyo sa isang landas patungo sa operasyon na hindi mo naman kailangan sa simula pa lang. Ang carotid arteries ang pangunahing mga daluyan ng dugo na naghahatid ng dugo sa iyong utak. Sa paglipas ng panahon, tulad ng maraming daluyan sa katawan, maaari silang magkaroon ng plaque, maliliit na buildup ng kolesterol o calcium. Normal iyon, lalo na habang tumatanda tayo. Ngunit hindi lahat ng plaque ay kailangang alisin. Sa katunayan, sa maraming kaso, mas ligtas na subaybayan ito kaysa operahin. Dito maaaring magkamali ang mga bagay. Sabihin nating nakuha mo ang resulta ng test at nagpapakita ito ng ilang pagkitid sa arterya, marahil 50% o kahit 60%. Nakakatakot pakinggan. Tama. Kaya't inirefer ka ng iyong doktor sa isang vascular surgeon at bigla, sinasabihan ka na dapat mong isaalang-alang ang isang procedure tulad ng carotid endarterectomy o isang stent. Ngunit kung wala kang mga sintomas, walang pagkahilo, walang pagbabago sa paningin, walang panghihina, ang mga pamamaraang ito ay maaaring mag-alok ng kaunting benepisyo at nagdadala sila ng mga tunay na panganib. Sa katunayan, isang malaking pag-aaral na inilathala sa New England Journal of Medicine ang sumunod sa mahigit 3,000 senior na may katamtamang pagkitid ng carotid ngunit walang mga sintomas. Natuklasan ng mga mananaliksik na sa maraming kaso, hindi gaanong nabawasan ng operasyon ang panganib ng stroke kumpara sa gamot at pagbabago sa pamumuhay. At higit na nakakabahala, isang maliit na porsyento ng mga pasyente na sumailalim sa operasyon ay aktwal na nakaranas ng mga stroke bilang direktang resulta ng procedure, alinman sa panahon ng operasyon o sa paggaling. Isang kwento na talagang tumatatak ay mula kay Helen, 82, mula sa Pennsylvania. Nagpunta siya para sa isang check-up. Perpekto
ang pakiramdam at nagpa-carotid ultrasound dahil gusto lang ng kanyang doktor na maging masusi. Nagpakita ito ng 65% na pagkitid. Ipinadala siya para sa operasyon sa loob ng ilang linggo. Nakalulungkot, sa panahon ng procedure, dumanas siya ng maliit na stroke. Nakaligtas siya, ngunit ngayon ay nabubuhay na may bahagyang panghihina sa kanang bahagi. Sinabi niya sa amin, "Sana nalaman kong mas ligtas pala ang walang gawin." Kaya, ano ang dapat mong gawin kung iminungkahi ng iyong doktor ang isang carotid ultrasound at wala kang mga sintomas? Itanong, ano po ang hinahanap natin at ano ang mangyayari kung may makita tayo? Siguraduhin na naiintindihan mo kung ang scan ay malamang na magbabago sa iyong paggamot o magdudulot lamang ng pag-aalala. Kung ikaw ay umiinom na ng gamot sa presyon ng dugo, gamot sa kolesterol, at namumuhay ng malusog, ang mga karagdagang pagsusuri ay maaaring hindi gaanong magbago. At kung nagkaroon ka na ng scan na nagpakita ng ilang pagkitid, huwag magpanik. Magtanong tungkol sa mga paulit-ulit na scan sa halip na tumalon sa operasyon. At laging kumuha ng pangalawang opinyon bago sumailalim sa anumang vascular procedure. Tapusin natin ito ng ilang mainit na payo at isang magiliw na paalala na ang iyong kalusugan ay nasa iyong mga kamay. Kaya, narito ang buod. Hindi lahat ng pagsusuri ay mapanganib, ngunit hindi rin lahat ng pagsusuri ay kinakailangan, lalo na pagkatapos ng edad na 60. Ang ating mga katawan ay iba-iba ang pagtugon. Ang tila karaniwan, tulad ng isang contrast dye, sedative, o scan, ay maaring magkaroon ng mga epekto na hindi natin laging nakikita. Ang isang simpleng injection ay maaring magpataas ng iyong presyon ng dugo. Ang isang scan ay maaring mag-trigger ng reaction. Kahit isang mabilis na check-up ay maaring magdala ng mga panganib kung ang iyong sistema ay mahina na. Iyon ang dahilan kung bakit napakahalaga na huminto, magtanong, at tiyakin na ang bawat pagsusuri ay akma sa iyong mga pangangailangang pangkalusugan. Hindi lamang sa isang checklist o protocol. Mayroon kang karapatang magsalita, magtanong, talaga bang mahalaga ito? At sabihin, maari ba nating tuklasin ang isang mas ligtas na alternatibo? Dahil ang mga desisyong may sapat na kaalaman ay humahantong sa mas mahusay na mga resulta at kapayapaan ng isip. Mahalaga ang iyong kwento sa kalusugan. Mahalaga ang iyong boses. At dito naniniwala kami na ang bawat pagpili ay dapat gabayan ng kaalaman, hindi ng takot o ugali. Kung nakaramdam ka na ng kakaiba pagkatapos ng isang scan o test o napanood ang isang mahal sa buhay na dumaan sa isang bagay na hindi inaasahan, mag-drop ng 1 sa mga komento. Kung hindi, mag-post ng 0. Magbahagi tayo, kumonekta, at matuto ng sama-sama. At kung nakatulong ang video na ito na maging mas mulat ka, mas may control, o mas mausisa, mag-subscribe sa Health 365. Narito kami upang ibunyag ang katotohanan. Itanong ang mahihirap na tanong at laging unahin ang iyong kapakanan